magpon tayo dito yung bibihan ng mama ko. Nasaksagan kami ito ng paglalako ni tatay. Nang tawagin kami ng isang customer. Nakilala namin ito. Potato chips. Bumili siya sa amin isang kilo galunggo. Maya-maya pa, mula sa isang eskinita, lumabas si Ate Amanda kasama isang kapatid niya na si Kuya Carlos. May mga iilang kasama din sila. Nagkatinginan pa sila ni tatay. Ilang sabit lang, ay nagsalita ang isang itong kasamahan. Sabi niya, bakit hindi mo subukan patignan ni Ate Amanda si Chen ni tatay? Dahil dati raw naman itong manggagawa. Siguro hindi niya alam tungkol sa alitan ng dalawa. Kaya sa ayaw ni tatay matulog, pinili na namin umalis. Hindi pa kami nakakalayo. Nagpahaging na si Ate Amanda na hindi ka salita. Hindi ako mag-aaksaya ng panahon para ipagkatiwala sa mga ganyang tao ang kaligtasan ng anak ko. Alam kong dinig na dinig yun ni tatay, pero hindi niya yung pinansin. May mga isda, pero tila sa diyang mapag-udyo kang tadana. Dahil nagpahabol pa si Ate Amanda. Nagre-record ako! Hindi niya nga magawang ilagay sa maayos sa buhay ang pamilya niya. Nanggamot pa ng iba, unang kwentang ama. Tinignan ko si tatay, pero talagang na rin din na to sa mga parinig ni Ate Amanda. Hindi niya nagawang pigilan ng sarili niya. Ningulil ko si Chen. Kumuha ako! Kaya mo sa pagiging ama ko, masyado mo tinitingala ang sarili mo. Ang hirap sa'yo, pera mo lang ang sinasamba mo. Dinaig mo pa yung demonyo sa kasamaan. Alam mo ba kung anong mga nangyayari sa'yo? Isa na yan sa malaking karma sa pinagagawa mong hindi maganda sa kapwa mo. Hindi ka ba naawa sa anak mo si Chen Chen? Bata ang nagdudusa sa mga kasalanan mo. Kung ako sa'yo, magsimula ka na magsimba linggo-linggo at magkumpisal ka sa kasalanan na gawa mo. At baka patawarin ka ng Diyos. Sinabi ko ni tatay, ay napangang na si Ate Amanda. Yung kapatid nito ay walang lumabas sa kahit isang salita sa bibig niya. Sinumaan sila sa umaaras ng katotohanan. Kaya pinili na lang nilang itikot ng mga bibig nila at saka bumuntong hinga. Tumalikod na rin naman kami ni tatay sa kanila at saka bumirit ng sigaw ng nilalakaw naming mga isda. Nang lumingon ako, nakita ko ang galit na galit na mukha ni Ate Amanda. Agad naman din siyang sumakay sa magarang sasakyan nila. Nang tawag niya siya ni Kuya Carlos. Mukhang nasakot talaga sila sa sinabi ko tayo. Tahimik eh. Ang mga taong may ginagawang kademonyohan, Walang saan kamay yung naman. demonyo rin nagsisira sa kanila. Kahit hindi sabihin ni tatay sa akin ng diretsahan, alam ko ang ibig nitong sabihin kung sino ang demonyong tinutungkol niya. Yun yung aswang na ng aswang kay Chen Chen. Pagsapit ng gabi, pagkatapos namin maglakon ni tatay, nakita kami ni Balileng. Nasa labas kasi ako ng bahay ng mga oras na to. Tumulpot siya bigla, na para bang kabuti na tumubo sa tabi ko. Initian niya ako na para bang natutulong makita ulit ako. Ewan ko ba sa babaeng to? Ang ganda-ganda, pero yung ngipin, mangitim-ngitim. Para bang umuwaya lagi ng nanga. Lumalakad sa panang amoy niya. si Lalaig doon sa Siguro lang gusto may camera. pagkaibigan dito. Nandito ka na naman. Naghapunan ka na ba? Sabi niya, kumain na raw siya. Nabusog daw siya sa kambing sa kabilang bayan. Nang tinanong ko siya kung anong luto nun. Sinagot niya ako na hindi daw yung luto. Masarap daw kasi yung mainit-init pa yung dugo. Nakakabalik ka naman ba nila? Napilin mo ako pagtitripan. Hindi ko talaga minsan masakay yung biro ng babaeng to. Sa tuwing tatanungin ko siya, lagi niya lang akong sinasagot ng kalokohan. Pero nitong gabi, may sinabi siya sa akin ay kinagulat ko. Sabi niya, nagagana raw si Ate Amanda sa nangyayari sa anak nila. Dahil yung bata raw, hinang-hinana. Kaya hindi na nila alam ang gagawin. Iyak daw mag-iyak si Ate Amanda sa kalagayan ng anak niya. Paano mo nalaman ang mga bagay na yan? Sagot niya, lagi daw siya nakamanman sa pamilya nila. Kaya naisip ko na baka isa sa mga trabahador ni Ate Amanda na magulang ni Balileng. Kaya nalalaman niya ang mga nangyayari sa loob ng bahay nila. At tama nga ang pinagsasabi niya. Dahil nalaman din namin ang balitang ito sa mga malapit na kaibigan ni tatay na nagtatrabaho ni Ate Amanda. Lunus-lunus daw ang sinapit ng bata sa sakit na hindi nila matututuko. Ayon pa sa balitang nakalap namin, may mga matatandang nagpayo na sa kanila na ipatingin na yung bata sa isang albularyo. Habang may panahon pa, ilapit na raw nila kay tatay si Chen Chen. Pero sa tuwing sasabihin daw nila yung kay Ate Amanda, ay nagagalit siya. Hindi raw sila naniniwala sa mga albularyo na yan. Mabuti pang maubos daw ang pera nila, kaysa lumapit daw sila kay tatay. Matigas talaga ang mukha nila. Masyadong mataas ang pride. Kaligtasan na ng anak nila ang nakasalalay rito. Anong hinihintay nila? Ang lumalaman lalo ang kalagayan ng bata? Kung sakaling ilalapit nila sa'yo si Chen Chen, tay, gagamutin mo ba? Ang nanay mong makakasagot niya. Hindi ako. Hindi naman kay nanay dito. Nakasalukuyan nagtatahi sa tabi ng bintana. Ayoko siyang tanungin. May masyadong kontrobersyal na usapan tungkol sa pangagamot ni tatay.
Nire-respeto ko ang desisyon ni nanay. Kumakain ako ng Saka sa taas ng card ni Ate Amanda, Pero, malabong ilapit ni Leo kay tatay. Nauna lang si tatay. Malambot ang damdamin nito. Hindi niya matitiis ang isang taong nangangailangan ng tulong niya. Ang problema lang talaga, si Ate Amanda. Lumipas pa ang ilang araw. Walang pagbabago. Pupunta pa rin sa bahay si Manong Julio para tanungin kami kung kailan kami aalis. Si Balin hindi na rin nagpapakita sa akin. Kaya tuloy akong makausap pag nakatulog na ako sa labas ng bahay namin. Isang hapon, nakita na lang namin na naglalakad si Ate Amanda sa labas ng bakod namin. Karga-karga niya ang anak nitong si Chen na nanghihina na parang lantang gulay ang katawan nito. Tumutulo ang mga luha ni Ate Amanda papasok sa bakuran namin. Marahan namin siya sinalubong ni tatay. Kasama pa niya ang driver nila at iilang kamag-anak. At kitang-kita ko ang mga mata nito na sobrang magana sa kakaiyak. Nanginginig pa ang labi niya habang nakatingin sa mga mata ni tatay. Sa mga oras na to, tuloy ng pagpapakumbaba ang mga mata niya. Nagulat kami nang biglang marahan tumulubod sa harap ni tatay habang ang mga mata nito ay tuloy ng pagsisisi. Makaawa to kay tatay na gamutin ang anak niya. Ay, napalang kayo. Ken, napalang. Hindi maikubli sa tunog ng boses niya ang kagustuhang magamot ni tatay ang anak niya. Tinignan ko si Chen na nakapikit ang dalawang mga mata. Maririnig mo ang malakas na ihip-bugan niya ng hinga. Muli kong ibinaling ang paningin ko kay Ate Amanda. Wala pa rin habas na tumutulo ang mga luha niya. Napatingin naman ako kay tatay na tahimik lang nito. Nakapalunok sa nakikita niya. Bahagya siyang lumingon sa kinaroroonan ni nanay. Nakita akong tumango si nanay. Nakita na pinahihintulutan nito si tatay na gamutin si Chen. Ang pangako nito kay nanay na hindi na muling babalik kailanman sa panggagamot ay mauudlot. Hindi rin naman may tatanggi sa mukha ni nanay. Gusto rin naman niyang gumaling si Chen. Ihanda mo ang kagamitan ko, Gistoni. Ipasok niyo ang bata sa bahay. Agad siyang naglakad papasok sa bahay para ihanda ang higaan ni Chen. Ako naman nandun sa tumulo sa bakading kwarto. At saka hinila ang katamtamang laki ng baon na nasa ilalim ng sirang katre. Dito kasi lahat nakalagay ang kagamitan sa panggagamot ni tatay. Mga lumang langis, na galing pa sa mga mahiwagang halamang gamot, mga gintong bono na pamunta sa masasamang elemento. Libro ng mga albularyo na matagal nang iniingatan ni tatay. Nang makahiga na ang bata, ay hinipon ni tatay ang noon nito. Napailing na lang ang ulo nito dahil inaapoy ng lagnat ang bata. Binuksan ko ang garapon ng langis at saka ibinungo sa pagdaan ng tubig. Inihalo naman ito ni tatay gamit ang daliri niya. Sa gitong mag-usal ng orasyon at saka muling hindi po ang noon ng bata. Napaungos si Chen na animoy nasasaktan. Anong nangyayari? Malala ang lagay ng anak mo. Sana noon mo pa nilapit sa akin to. Nahihiya kasi ako sa iyo, Ronaldo. At sa pamilya mo. Sige, Ayay. Buhay na ng anak mo ang nakasalalay dito. Inuuna mo pa rin yung pride mo. Muling napaiyak si Ate Amanda dahil sa kabila ng agitan nila ni tatay ay nandito pa rin si tatay para kalimutan yon para sa anak nitong nag-aagaw buhay. Isang malakas na uri ng aswang ang may gawa nito. Malakas at sobrang mapangani. Lalo na't malala na ang sumpang nakakapit dito. Pakiusap, Ronaldo. Gamutin mo ang anak ko. Tatlong uri na ng paraan ng panggagamot ang ginagawa ko. Dahil siguro to sa matagal ko lang hindi ginagawa to. Ano nang gagawin natin? Wala namang paraan para gamutin siya. Kumalma ka na. Isa sa kinakatakutan ng mga aswang ang kaharap mo ngayon. Ako, na isang albularyo. Saka lahat ng sakit ay milunas. Magdasal lang kayo. Ulo! Ulo! Magbabayad ako kahit Ano naman yung ulo? Hindi mahalaga ang pera. Ulo! O kahit gaano kalaking halagang ibayad nyo. Kaming mga albularyo ginagawa tapat. Oh, yung paa ni Papa nakikita sa camera! Hindi para kumita ng malaking pera. Oy! Hindi para makatulong. Wag! Aligagang pinahiran niya kay Amanda ang kanyang mga luha. Pilit na pinapakalma ang sarili sa kabila ng kalagayan ng kanyang anak. Taimtim namang ginawa ni tatay ang kanyang tungkulin. Sinuot niya na nito ang mutya niya. Napapasigaw siya minsan tuwing nilalabanan niya ang puwersa ng aswang. Isang latin na lingwahe ang inusan ni tatay nito. Bahagyang umihip ang malamig na hangin. Kasabay nito ang paghinga ng malalim ni Chen. Maya-maya pa ay marahang dumigat ang dalawang mata nito at saka nagsalita. Tuwang-tuwa si Ate Amanda nang bigkasin ng anak nito ang salitang mami. Napaupo naman si tatay dahil sa pwersang pinakawalan niya. Inalalayan naman siya ni nanay at saka pinainom ng tubig. Napahingang maluwag ang lahat ng nandito dahil sa matagumpay na nagamot ni tatay ang bata. Lubusang pasasalamat ni Ate Amanda kay tatay. Nahihiya ako sa inyong mag-asawa. Hindi ko alam kung paano kayo dapat sasalamatan sa pagligtas mo sa buhay ng anak ko, Ronaldo. Pahingin ako, Das. Patawarin mo ako.
Maluwa-luwa pa rin ang paghihilang tawad nito ni Ate Amanda. Ang ulam ang isinugot ni tatay sa kanya. Nagpaalam si tatay na nagpapahinga muna siya dahil sa matinding gamutang naganap. Naiintindihan naman ni Ate Amanda si tatay kung bakit hindi pa siya kayang kausapin nito. Kaya si nanay na muna ang humarap sa kanya. Sandali sila nag-usap, tapos nagpaalam na rin naman sila para magpagpahinga. Ang sabi niya kay nanay, ay babalik daw sila sa mga susunod na araw. Lumipas ang ilang araw, bumalik si Ate Amanda. May dala siyang maraming tauhan. Pinagtatanggal nila yung nakapag-ibot na bakod sa bahay namin. May dala pa siyang mga ulam at balak nito na dito kumain kasama ang buong pamilya ko. At ang labis pa na ikinatuwa namin, kasama niya na rin ang mga kapatid niya at asawa. Sa araw na to, humingi ulit sila ng sorry kay tatay. At ang lupang tinitirikan ng aming bahay ay buong loob na daw nilang binibigay sa amin. At yung titulo daw ay pinapagawa na para mag-legal ang lahat. Nag-offer pa sila na ipapagawa nila yung bahay namin. Pero tumanggi na si tatay. Tama na raw sa kanyang lupang tinitirikan ng bahay namin. At ang hiling lang niya, mabalik siya dun sa sakahan. Nag-iwan din siya ng payo sa magkakapatid. Sabi niya, hindi daw mahalaga kung gaano karami ang pera o kayamanan ng isang tao. Huwag daw magmamataas sa kapwa. Matuto daw tayo makibagay at makitao. Dahil baka daw dapuan ka ng sakit na maski pera mo hindi ka kayang isalba. Dahil ang swerte ng mundo, hindi daw laging nakasentro sa'yo. Alam kong tumatak yun sa isip ng magkakapatid. Siyempre, pati na rin sa aming mga anak niya. Isang magandang payo at aral sa buhay para sa amin to, na magsisilbing gabay namin habang buhay. Bumalik naman ako ulit sa ulingan. Ilang araw ko na kasi hindi nakikita si Balilin. Sakto naman, wala kaming gawa nitong araw sa ulingan. Nagsasawa ng init ng tanghalin to. Pero hindi ko ito madama dahil sa mga makakapal na dako ng mga puno sa gubat. Habang namumulot ako ng mga uling na tira-tira, isang boses ang narinig ko. Gusto mo ba ng tulong? Uy, Balilin! Bakit ngayon ka na nagpakita? Nagkasakit ka ba? Bakit? Namiss mo ba ako? Hindi! Bakit naman kita mo namiss? Sige, nauna pala ako. Sandali! Siyempre oo naman! Ang pumikas mo pala ito. Iniwan ko na rin na aswang siya. Kasi madalas siya naman sabihin sa akin na aswang nga siya. Sinasakyan ko na lang ang biro niya. Pero tinignan niya ako ng mga simsina. Tapos sinabi niyang aswang nga daw talaga siya. At hindi raw siya nagbibiro. Bago raw ako matakot sa kanya, ay pakinggan ko muna raw siya. Ang aswang na pinanggalingan niya ay mga lahi raw na kung tawagin ay lahing bangkilan. Isa raw sila sa matataas na uri ng mga aswang. Natatakutan sila dahil sa mga ibang lahing aswang. Kaya bumalik sa alaala ko, may mga gabi nag-uusap kami ni tatay tungkol sa aswang at nabanggit niya ang tungkol sa lahing bangkilan. Tugma sa sinasabi ni Baliling sa akin, magagandang babae raw ang kinabibilangan nila. Ano? Totoo bang aswang ka? Teka, kakainin mo ba ako? Tumawa siya ng malakas, pagkatawag sa braso ko. Tapos tinignan niya ako ng seryoso. Nandilisik ang dalawang mata nito. Sabay sabing, hindi, huwag kang mag-alala. Hindi kita kakainin. Kasi minsan ka lang maligo eh. Hoy! Lagi kaya ako naliligo. Pero, teka, bakit gusto mo akong kaibiganin kung aswang ka talaga? Dito ko nalaman ang dahilan niya. Madaling araw daw galing siya sa kabilang bayan para mambiktima. Napadaan siya sa gubat kung saan kami nag-uuulin. Kaya nag-anyong baboy raw mo siya. Hindi naman daw niya akalain na madadali pa siya ng isang lambat na bita. Dahil na rin daw sa matinding pagod mula sa pambibiktima niya, naubos ang lakas niya. Hindi niya na nagawang tulungan ang sarili niya mula sa mga lambat na nakapulupot sa katawan niya. Hanggang sa inabot na siya ng sikat ng araw. Lalo raw siyang kinabahan dahil may isang grupo ng mga kalalakihan ang naririnig niya sa paligid. Hanggang makita raw siya ng isang binata. Kaya lalong tumindi ang takot niya dahil ang binatang nakakita sa kanya ay may dalang gulok na nakasukbet sa kanyang tagiliran. Pero nawala ang lahat ng kaba niya nang sabihin raw ng binata sa mga kasama nito na hayaan na lang siya makaalis. Pinakawalan daw siya ng binata, pero habang patakbo na siya, tumigil ito saglit para gawin yung binata. Tinignan niya to para sabihin, walang araw makakaganti raw siya sa kabutihan nito. Dito ko napagtanto na ang binatang sinasabi niya ay ako. Kung ganun, ikaw pala yung baboy raw na iniligtas ko? Pero may matinding revelasyon pa siyang sinabi sa akin. Ang nangyari raw sa anak ni Ate Amanda ay kagagawa niya raw. Si Chen daw ang napili niyang kahirapan dahil alam niyang hindi kakayanin ni Ate Amanda sa oras na masamang mangyari sa anak nito. Dahilan para kailanganin nilang tulong ni tatay. Hindi kaagad ako nakapagsalita sa sinabi niya dahil hindi ko naman talaga alam kung anong sasabihin at paano niya nagawa ang lahat ng to. Hindi na rin kami nakapag-usap ng matagal nito. Kailangan niya na raw kasing umalis. At nagulat akong malaman mula sa kanya na ito na pala ang huling pagkikita namin. Mukhang nakabayad na raw siya sa tulong na ginawa ko sa kanya. Kung ganun pala, dito na matatapos yung pagkakaibigan natin. Sabi niya, hindi matatapos ang pagkakaibigan namin. Pero may mga bagay na kailangan gawin para sa ikabubuti ng isa't isa. Dahil magkaiba raw ang mundong ginagalawan namin.
Bago siya umalis, iyakapan niya ako ng maigpit. Matapos niyang gawin to, hinalikan niya ako sa pisngi ko. Napahawak na lang ako sa parte ng pisngi ko kung saan niya ako hinalikan. Tulala ako tinitignan siya nakangiti habang papalayo siya sa akin hanggang sa lamunin na ng tuluyan ng dilim ng katawan niya. At mula sa araw na to, hindi ko na siya nakita. Hanggang sa kasalukuyang edad ko na to, bumabalik pa rin paminsan-minsan sa alaala ko si Balele. Minsan napapatanong nga ako sa sarili ko kung kumusta na kaya ang magandang aswang na yun. Siguro marami na siyang nabiktima. Napapatawa na lang ako sa tuwing naiisip ko to. Pero ganun pa man, gusto ko lang ibahagi sa inyo to. Malapit na to Hindi lahat ng hangarin ng aswang ay pahirapan ng kainin tayo. Ay iilan pa rin sa kanila na merong mabuting puso at handang magbalik ng kabutihan sa ginawa mo para sa kanila. At ang kwentong to ay inaalay ko sa magiting kong tatay na albularyo na wala na ngayon. Isa sa hindi naniniwala sa kwentong aswang. O kahit ano makababalag ang sinasabi nila, mga aswang daw na lumalabas sa tuwing kabilugan. Madalas ko itong naririnig sa mga pinsan ko at mga kaibigan, lalong-lalo na kung araw ng ugdas. Dito nagsisilabasan ng iba't ibang kwentong kababalaghan. Hindi ako sumasali sa mga kwentuhan nila. Para sa akin, ang kwentong mga aswang ay inimbento lamang ng mga matatanda para panakot sa mga batang pasaway. Hindi talaga ako naniniwala rito. Pero nagbago ang lahat ng paniniwala ko kung nalaman ko ang sekreto ng pagiging ng Kristo. Ako mismo magpapatunay ng totoo ng mga aswang na saksihan mismo ng dalawang mga mata ko na kung paano magpalit ng inyo ang guru ko sa isang kulay itim na aso. Pero bago ang lahat, ako si Bernard, hindi ko tunay na pangalan. Taong 2009 lang ito nangyari. Third year high school lang ako nito. Maaga akong umuwi nito dahil biglang sumakit ang tiyan ko. Naabutan ko pa ang mga pinsan ko sa pintuan ng bahay ng lola namin. Nung nakita nila ako, sinabihan nila ako na ma-absent na naman daw ako sa klase ko. Kung sa bagay, tama naman sila. Kasi madalas ko nga itong gawin. Pero noong araw na to, ay sumakit lang talaga yung tiyan ko. Kaya maaga akong umuwi. Pero kahit sabihin ko man yun sa kanila, ay hindi rin naman sila maniniwala sa akin. Mas maayos na yung lumiban ng klase kaysa mag-absent ng sunod-sunod na araw at magkwentuhan mo pang batang kwento. Napatahimik silang lahat sa hindi na mula sa akin. Lahat kasi sila ay tinamaan sa sinabi ko. Dumiretso na lang ako sa bahay at pumasok sa banyo. Nang matapos ako, pinakaramdam ako ng gutom kung kaya tinignan ko ang laman ng kaldero. Dahil walang laman to, ay pumunta ako sa bahay nila Lola para doon kumain. Doon pa rin yung mga pinsan ko na nag-uusap-usap tungkol sa mga nakakatawang bagay na para sa kanila nakakatakot na. Patawa-tawa pa ako nito nang marinig ko sa kanila na inantakan daw ng kulay itim na aso ang mga alagang hayop ni Mang Mario. Sinasabi pa nila aswang daw yun. Hindi ko na sila pinapansin pa at saka dumiretso na ako sa kusina ng bahay ni Lola. Sakto naman ito, nakakasain lang. May nakita din akong bukas ng sardinas sa lamesa.